Christmas pa rin po, di ba? Tama ba? Hanggang Sunday ba? Diba? Opo. So ngayon naman, sabi nga, pinagdidiriwang natin yung Black Nazarene. Sino yung ba yung nagpunta na sa Quiapo? Kahapon, isang araw, kanina. Meron din. Sa Quiapo, talaga. Ayan. Salamat sa Diyos. Just imagine. Kanina, nag-reflect ako sa simbahan, sabi ko, nung isang araw lang, o yung past days, Christmas yung celebrate natin. Tama po ba? Na yung, of course, nakita natin pag Christmas, di ba, ang mood ng mga tao, festive. No? Festive, masasaya, galak na galak. May kita nila isang goal, ang cute-cute, no? Si Baby Jesus. Amen? Amen. Tapos ngayon, mag-celebrate tayo ng Black Nazarene. Tinitigan ko yung Black Nazarene. Sabi ko dati ang cute-cute ni Jesus, ba't ngayon ganito yung tsura? Di ba? Totoo naman no? Sabi ko, buhay talaga ganyan no? Pag Black Nazarene, alam niyo naman, maitim. Tapos, pasan-pasan yung cross. Tapos, siyempre, yung katawan ni Jesus, no? Amen? Amen. So, nagre-reflect lang talaga sa buhay ng tao. Iba't-iba talaga yung pinagdadaanan po natin. Amen? Amen. Hindi pwedeng puro saya, hindi pwedeng puro na lang tayo, no? Kasi ito natin talaga yung buhay. Kaya nga, after ng Advent, ilang araw, ordinary days, magkakaroon naman tayo ng tinatawag nating Lenten season. Amen po? Amen. So, sa Lenten season naman, iba naman. Ang mood natin, medyo hindi naman malungkot, kaya lang, yung reflection natin yung Jesus, yung medyo, medyo talagang yung paghinagpis ng Panginoon. Amen? Kaya nga lang, ang ating pinag-celebrate ngayon is the Black Nazarene. Totoo namang kailangan magkaroon po sa atin. Kasi kanina, nanood ako ng news bago ako makarating dito. Buti ang bilis ng bihay ko muna sa oras lang. Sabi ko, ba't gano'n? Yung mga nagpupunta sa Black Nazarene, doon nakipag-ano sa Quiapo, nag-aaway-aaway. Nagkaroon ng riot, nagkaroon ng gulo, may mga nasaktan. Sabi ko, ba't naman gano'n? Hindi sana hindi ka na sumama. Kung gano'n naman yung habol mo. Amen? Amen. At one point, sa mga, siyempre may mga tiboto. Tama, okay lang po yun, walang problema. Kaya lang minsan yung mga tiboto, after nung, anong ginagawa? Dati nagbubuhat ng Black Nazarene, tapos mamaya mag-iinom na. Amen? Hindi na ba? Yan. So sabi nga natin, sa tuwing ganitong panahon, meron tayong bad news tsaka good news. Unahin natin bad news. Ano yung bad news? Hindi na natin may babalik yung 2024. Amen? Wala ka na magagawa. Tapos na yun. Amen? Ano naman yung good news? 2025 is coming. Hindi. Tsaka, there are lessons that we can learn from 2024 na pwede natin i-apply sa 2025. Amen. Amen? Amen. Kasi nga, alam niyo kung wala tayong natutuhan ng 2024, wala din Ganun lang din po yung 2025, parang pareho lang. Tama po? Amen. Alam mo kasi yung mga nakasanayan natin ng 2024, tapos wala tayong natutunan, hindi natin gustong baguhin. Wala din. Kahit mag-2025, 2026, ganun pa rin. Amen? Amen. Kaya ngayon 2025, i-challenge mo yung sarili mo na kailangan meron kong gawin something new. Amen po? Amen. Hindi mo ba nagagawa ng 2024? Amen. Mag-isip ka ngayon, anong gusto mong gawin ngayon 2025 na something new na hindi mo nagagawa ng 2024? For example, tumulay sa alambre. Kumain ng apoy. Amen, di ba? I-challenge mo yung sarili mo. Amen? Amen. Ayun, tali mo din sa lubi. Ako iniisip ko, of course, meron tayo tinatawag minsan na New Year's resolution na hanggang ngayon, hindi naman talaga nagagawa. Amen? Pero ako, for myself, challenge ko sarili ko na, sabi ko, this 2025, iiwasan ko masyadong mag-aksaya. Amen? Kasi minsan naman tayo lalo yung New Year, nag-reflect ako, sabi ko, ba't mga tao mag-aksaya, no? Sabi ko, dami, kasi sabi lang, sorry nakita ko dami pagkain. Tapos, as time passes by,
as days passed by, sabi ko, parang nagbubulok na yung ibang pagkain. Hindi nakakain. Tambak tayo ng tambak, di ba? Amen? Kasi paniwala natin, di ba? Pag January 1, kailangan meron tayo ng how many fruits? How many? 12. Ilan? 12. Tingnan nyo, tingnan nyo yan. Alam na alam nyo. Di ba? Tapos wala na, no? Tapos, anong ginagawa doon sa prutas? Yung mga ubas, gustong-gusto mong kainin. Ano sasabihin? Huwag mong galawin. Itatali ko yun sa pinto. Amen? Sino gumawa nun? Taas ang kamay. Tuturo na sila, oh. Sino gumawa ng 12 na different kinds of fruit? Ha? Yan. Yan. Bahala ka sa buhay. Of course, we want to be a better person, no? Daming nasayang. Ama, personally, hindi naman sa ano, kaya yung mga, lalo yung mga firecrackers, okay na siguro kung yung barangay yung nagpagano. Pero yung sa'yo, bibili ka lang, ang mahal-mahal eh. Di ba? Tapos papuputokin mo lang. Pagbugaw ng mga masasamang espiritu. Papuputokin mo doon sa bahay nyo. Hindi mo alam, ikaw yung masamang espiritu. Amen? Ano ang ginagawa natin? Amen? Amen. Kailangan natin ng ingay. Baliktad, dapat nga pag niulit, tahimik. Di ba? Gusto natin mag-ingay, gusto natin ng mga lakas, gusto hindi, baliktad. Amen po? May nabasa ako, no? Parang na-share ko lang, no? Sa New Year's resolution, sino gumagawa ng New Year's resolution dito? Taas ang kamay. Wala, kasi walang kwenta, no? Nabasa ko lang, yung top 5 na New Year's resolution. Yung pang-5 daw na New Year's resolution is gala pa more. Wow, sarap ano. Mabuti sana kung sa traveling tours natin, okay lang, kikita tayo. Amen? Sino yung gusto nung gano'n? Gala pa more. Makarating na ibang places. Di ba? Survey lang po yun. Yung pang-4, make more money. Yan, ganda nun ha. Taas yung kamay ng make more money. Yung resolution niya. Ayaw pa nila, nahiya ako. Ay, nako. Pwede ka naman make more money magtipid. Amen? Magtipid, no? Yung pangatlo, spend more time with family. Ganda-ganda yan, di ba? Amen. Ba't tayo pumunta rito? Siyempre, spending more time with the family, tapos niyaya dapat dito sa ating Believers Fellowship. Amen? Ang pangalawa, ito na. Healthy lifestyle. Pakisabi healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Sino dito nag-exercise araw-araw? Siyempre, wala. Ito, healthy lifestyle. Hindi ka naman, may mga bisyo. Ay, wala. Amen? Yung pagpupuyat. Dapat mainok na tulog na tayo. Amen? Ito number 1. Hulaan niyo kung yung number 1 yung resolution ng mga tao. Karamihan, according to survey, papaya. Totoo. Tingnan na katabi. May resulta, wala. Wala. Wala din. Hello? Ibayin natin. Maganda yung, sabihin natin, New Year's resolution nga ang tawag yan. Whatever na gusto mong itawag. Kaya lang sana, di ba, babuhin natin. For example, gusto mong New Year's resolution, hindi ka na malilate sa BF. Pwede ba yan? No. Yes. Magandang Believers Fellowship. May magandang New Year's resolution. Amen? Amen. Naagaan nyo. For example, 5 o'clock, nandito ka na. Mangmas ka na. Nang umaga yun, ha? Hapon. Another New Year's resolution. Sasama ka sa mga ministries. Hello? Ay. Dami nating ministries ngayon. Amen? Talagang sisinggat ang Friends of Divine Mercy ngayong taon na to. No? Kinakalasog kami ni brother. Hindi kami pinapatahimik. No? Panayang-alaya. Message niya. Talagang, Diyos ko po. Personal na. Minsan kanina, pinarsinal niya ako, i-remind. Amen? So, hindi naman magandang gawin. Amen? O kaya, ano pa?
Dadalasan ko na yung ngumiti. Di ba magandang ano yun? Simple lang, di ba? Hindi siya masyado mahirap. Hindi siya magpapayat. Mas madaling gawin yun, kapatid. Ngingiti ka lang. Ngiti ang may katabi mo. Parang yung ngingiti mo na. Di ba? Dapat lagi nata tayo nakangiti. Kahit matutulog. At least pag hindi ka na di ba? At least pag hindi ka na nagising, Nakangiti ka. di ba nakangiti ka pa rin? Pag tinignan ko ng mga kasama mo dito, ay, bigat ka. Parang natutulog lang. Di ba? At least, di ba? May positive thing. Ano ba? O kaya, babawasan ko yung masyadong matampuhin. Di ba? May mga matampuhin. Ang daming matampuhin. Minsan, hindi lang na isa magtatampo mo. Minsan, sa seating arrangement sa bus, nagtatampo mo. Ano ba yan? Amen? Mga simpleng mga bagay na pwede natin gawin. Umpisa natin ngayong taon na to. Maging maayos tayo, huwag tayong suplado, huwag tayong suplada. Tama? Amen? Bawasan na masyadong yung social media. No? Sa yung oras. Amen? Amen. So, palapakan natin si Lord. At sabi nga po si Jeremiah, gusto mo naman, bagong taon na bagong taon. Ayan, pakibasa po. Ano ba yung lalakayan? Wala na. Ang sabi dito, pakibasa po, magbagong buhay na kayo at iwan ang dati ninyong ginagawa. Kapag sinunod niyo ito, mananatili kayo sa lupain ito na ibinigay ko sa inyong mga ninuno upang maging tirahan ninyo magpakailanman. Magpakailanman. Ang ganda ng pangako ng Panginoon, magbago kayo. Iwanin yung dati niyong ginagawa. Ano yung mga dati natin ginagawa? Yung mga bad habits. Amen? Putulin. No? Iwanan. Alisin. Kalimutan. No? May mga grudges sa buhay. Ako po, may mga sama pa ng loob. Hanggang ngayon, dinala mo pa. 25 na, kapatid. Hello? Hi. Sabi ko sa katabi mo, 2025 na, kapatid. 2025 na, kapatid. Magpatawad ka na. Patawad ka na. No? Alam niyo po, minsan kasi, sa totoo lang, isipin natin, kaya mahirap magbago ang tao. First and foremost, ang gusto mong baguhin, hindi sarili mo. Totoo yan, hindi. Ang gusto mong baguhin yung mga tao, sana magbago na ugali ang asawa ko. Amen. Na ugali din. Sana magbago na ugali yung mga anak ko. Sana magbago na ugali yung kapitbahay ko. Di ba dapat magbago ka rin? Amen? Amen. Hindi pwede sila na yung nag-a-adjust. Ikaw di mag-a-adjust ka. Totoo lang. Amen? Amen. Ako, pinaliktad ko isip ko. Minsan pag may mga taong nakakainis. Hello? Ay. Meron ba kayong kilala yung nakakabwisit na tao? Meron? Tingnan nyo nga ngayon. Punta ka tingin sa akin. Hindi din mo pag may mga tao nakakainis. Alam nyo, ako ang thinking ko minsan, padala to ni Lord eh. Amen? Amen. Para ma-exercise mo yung patience mo. Para magkaroon ka ng, alam niyo yun? Para talaga magkaroon ka ng matutuhan mo paano magpasensya. Minsan gusto mo na sakalin. Kaya lang, dahil nandito tayo sa natututuhan natin ang pagmamahal ng Diyos, hindi mo gagawin. Ano nangyayari? Natututo kang magmahal. Amen? Amen. Ang problema sa atin, hindi tayo nagbabago dahil ang gusto natin baguhin yung mga nasa paligid natin, pero yung sarili natin. Amen? Ano pa? Kung minsan, nasa isip lang yung pagbabago. Hello? Amen. Di ba minsan gano'n tayo? Sa isip lang, gusto ko magbago, gusto kong kalimutan to, gusto ko nang iwanan to, ayoko na niyang gawin. Pero hindi naman natin ginagawa. Amen? Amen. Di ba naano ko na yun dito? Nakwento ko naman, may 10 palaka na sila sa ibabaw ng tulay. 10. Yung 4 sa kanila nagdesisyon na tumalon doon sa tubig. Ang tanong, ilan ang natira? 6. 10 pa din. Ay, tumalon na. Nagdesisyon lang naman na. O gano'n tayo minsan. Nagdidesisyon tayo. Yes, brother, yes, sister. Magbabago ko, gagawin ko na to. Pero hindi gagawin. Wala din, hindi ba? Amen. Amen?
Iba yung decision, yung decision mo, gagawin mo. Amen. Amen? Amen. Diba po yun? So, mas mahalaga talaga pag nag-decide ka, gagawin ko to. With so much, di ba, courage, no? Ano pa? Yung iba, pinagpapabukas yung pagbabago. Pinagpapabukas yung pagbabago. Amen? Bukas na lang ako hindi kakain. Bukas may birthday. Patay. Siyas na naman. Next. No? Bukas na lang ulit. Meron naman kainan na naman. Yung December, puro kainan, di ba? Amen? Kaliwat kanan? Amen. Di ba ang pagbabago kasi, right there and then, with conviction, gagawin ko na ito ngayon din. Amen? Amen. Gagawin ko na ngayon din. No? Hindi na yung pinagpapabukas. Minsan na pa, ang minsan na problem po natin, kaya hindi tayo nagbabago, marami tayong palusot. Pakisabi palusot. Palusot. No? Ano sasabihin? For example, na late dito. Ano sinasabi? Traffic. O kaya sabihin, mas late pa nga sa akin si ano eh. Hindi natin magturo minsan. Di ba pag may meeting, di ba kaya nagpatawa na meeting Sister Bells o Sister Lisa, pag binalate, maghahanap ka ngayon, late ka kasi, paghahanap ka ng mas late sa'yo. Di ba? Minsan lang natatawa ako, hindi naman sa ano, minsan ginagawa natin parusa yung dasal. Hello? Hi. Minsan, kasi hindi late, o ikaw magdasal. Naging parusa yung pagdadasal, hindi na dapat. Ano yan? Parang pasahan. Amen? Marami tayong balusot. O kaya ano pa? Bakit hindi tayo magbago? Ba't ayaw natin magbago? Kasi natatakot tayo na kunin na tayo ni Lord. Hindi ba kasi natatakot? Siguro pag sobrang bait ako, kukunin ako ni Lord. Hindi! Hindi ganun yan. Amen? No? Ganda ka, biro mo, kinuha ka ni Lord, tapos bait-bait mo. Ayos-ayos mo. Amen? So, palakpan natin ang Panginoon. Okay, ito pa. Yan, tingnan natin, ang pwede natin unang gawin kapag New Year? Magbago. Uy! Avoid too much comfort. Okay, basa ko. Avoid Too much comfort. Ayan, avoid too much comfort. Bakit? Kasi pag masyado kang komportable, hindi ka nag-grow. Amen? Amen. May pinaalala sa amin ni Brother Rene, yung comfort zone. Minsan lumabas tayo sa comfort zone natin. That is one thing that we can do this 2025. Yung hindi naman, okay na yung comfort. Kaya huwag naman yung masyado tayo. Di ba yung komportable na tayo na masyadong, na minsan di ba pag nakasanayan mo na, parang naging routine na lang sa'yo, wala nang challenge. Amen? Amen. Parang yun nga, kailangan kasi kung yung binibigay sa atin ng Panginoon. Parang yung pag may sakit ka, di ba pag may sakit ka, di ba pang sabi sa doktor, inumin mo tong gamot na to. O minsan, di ba, iniinom mo, minsan naman hindi, nandadaya ka. Amen, di ba? Pag sinabi ng doktor, 3 times a day, ilang beses mo iniinom? Once. Once a day na lang. Nagtitipid. Di ba? Amen? Sabihin sa'yo ng doktor, huwag kang kakain ng matamis. Ano gagawin? Kakain ng marami. Amen? Yung doktor nagpipilit sa'yo, ito, huwag kang kakain ito, huwag ka nang iwasan mo, uminom ko ng gamot. Alam niyo, pag gano'n yung doktor niyo, pasalamat kayo. Pasalamat kayo. Kasi pag ang doktor niyo, itong sinabi sa inyo, kainin mo na lahat ng gusto mong kainin. Mamatay ka na. Alam mo na. May taning na. Alam mo na. Sabihin na, huwag ka na inom ng gamot. So, kainin mo na lahat. Alam mo na yun. No? Malapit ka na. Kaya sabi sa katabi, malapit ka na. Malapit ka na. Okay, may magandang approach yung mga doktor ngayon. Kunyari may sakit ka, may taning ka na. Sasabihin sa inyo, ikaw ba mahilig ka sa mga teleserye? Oo. Napanood mo na ba yung nanonood ka ba yung Batang Riles? Sino nanonood na? Sasabihin siya, yes, sabihin ng pasyente, yes, nanonood ako nun. Sasabihin siya ng doktor, alam mo, hindi mo na matatapos. Ibig sabihin, mawawala ka na.
No? Ibig sabihin mga kapatid, avoid too much comfort dito sa community. Pag medyo komportable, sobrang komportable ka niyan. Pag sobrang komportable na tayo sa ating ministry, ibig sabihin nun, kailangan natin ng iba pang mga dapat gawin. Amen? Hello? Hi. Marami pong gawain dito sa ating friends, no? Sana po tayo mismo yung mag-volunteer, no? Anyway, no? Maraming ibig sabihin, sa dami po natin gagawin, kailangan po natin ng manpower. Kailangan po natin ng mga outreaches. Meron tayong mabiyayang bigas. Amen? So yung pagtutulungan, no? Laging nandun po dapat. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Next! Sabi, be optimistic. Be Ano ibig sabihin optimistic. ng optimism? O optimistic. Ibig sabihin optimistic, yung bisa kasi, di ba, umpisa pa lang sinasabi mo, hindi ko na kaya eh. Di ba? Pag inassign ko, hindi ko kaya yan. Mahirap. Ang totoo niya, tinatamad ka lang. No? No? Minsan, no? Kahit sa mga magulang, minsan ganun eh, no? Sa mga anak, nadi-discourage yung mga anak dahil minsan sa mga ugali din ng magulang. Sasabihin ng anak, Nay, Tay, gusto ko po talaga maging doktor. Di ba? Tapos ano sasabihin ng mga magulang? Anak, mahal yan eh. Hindi natin kaya. Hindi dapat gano'n. Amen? Sabihin mo, kayanin natin. Anak, ganun talaga. O, i-encourage mo. Sige, kaya natin. Anak, kahit na medyo mahirap ang buhay, i-daos natin yan. Pag hindi ka naging doktor, magiging konduktor ka. No, walang, kumbaga sa ano, huwag natin maging source of inspiration tayo sa ibang tao. Kaya yan. No? Kakayanin natin. Si Abraham na when he was old, he was already 85 years old. Just imagine, sino 85 na rito? Lord, great sister Chacha. Di ba? 85 years old, ang tinawag si Abraham, doon pala magsisimula yung mission niya. Hello? Kasi yung problem sa atin, minsan yung mga, yung may mga, anong tawag, dual citizenship na ba? Yung mga senior, minsan ganun tayo, pagdating na ng senior, ang mentality po natin, iba na eh. Ay, senior na ako, hindi ko na kaya yan. Di ba? Pagpupunta ng mga pilgrimage, tas mataas yung aakyat eh, hindi ko na kaya yan. Sa grotto. Mga ganun, di ba? Kasi nililimitahan mo yung sarili mo. Minsan nasa isip eh. Hello? 60 na ako, senior na ako, hindi ko na kayang pumunta dyan. Huwag ganun. Amen? Kailangan nandun pa rin lakas. No? Huwag natin tutuldukan yung sarili natin. No? Hindi yung, minsan, senior na ako, hindi ko na kaya mag-drive. No, hindi ko na kaya yung mga senior, di ba? Minsan sasabihin, hindi ko na kaya mag-computer. No, pwede ba yun? Pwede pa. Amen, pwede ko mag-aral. Ako, yung mother ko, hanggang may tinuturuan ko mag-cellphone. Hindi ko, kung nakakapag-Facebook na siya. Mother ko, kaka-celebrate pa lang ng 80th birthday kahapon. Yun, so salamat sa Diyos, no? Tinuturuan ko pa rin siya hanggang ngayon. Yung pag-uwan pa lang ng cellphone, nahirapan na siya. Amen? Pwede pa matuto. Sabi mo, pwede pa? Pwede pa. Pwede pa. Huwag tayo. Senior, pwede pa mag-TikTok? Pwede. TikTok pa sila. Pwede pa mag-reels? No? Pwede pa. Pwede pa kayo mag-negosyo? Pwede. No? Kaya nga, ang mga anak, di ba? No, di ba? Hindi na. Minsan, di ba, tayo, yung mga anak, yung mga babies, kung mga binibigyan natin sa kanila, yung magagandang gatas, gamot, di ba? Ano yung gatas yun ng maliit po kayo, babies kayo? Liberty. Ha? Liberty. Ha? Liberty? Liberty? Sino yung kaming liberty rito? Tapos ko nga. Ako kayo ganyan. Sino yung Alaska? Alaska ko rin eh. Ako, Alaska rin ako. Ikaw? Beer brand? Buwan nakita. Wow, sosyal. Kaya ka pala ganyan. Ikaw,
beer brand ko, beer brand. Alala ko tuloy, merong kwento naman 5 nanay. May 5 nanay. Nag-usap-usap sila doon sa pinainom nila nung, kasi may mga anak sila. So, nagkwentuhan sila. Sabi nung isang nanay, ako yung anak ko nung baby pa, ang pinainom ko sa kanya, Bonakid. Bakit? Batang may lamat. Oo, lamat. Hindi, lamat. Di ba? Bonakid. Batang may laban. Ang sabi naman isang nanay, ako po, ang ininom ko, pinainom ko doon sa anak ko, Nido. Sino minom na Nido rito? Ako lang. Yayaman Hindi yun. rin ako. Kasi sa Nido, ang sabi doon sa commercial, you're my Hero. number one. Ay, number 1. You're my number one. Verse 3. Everybody's milk. Everybody's milk. You're my number one. Kaya yung anak naman yan, lagi number one nga naman lagi sa klase. Eh. Amen? Yung isa, tinanong ko, ikaw ano pinainom mo sa anak mo? Cobra. Bakit cobra? Hindi yung atras, tunay na lakas. Ang galing naman tuloy ng anak niya. Lumaki na talagang matapang. Amen? Parang cobra, nakagano lagi. Amen? O isa namang nanay, tinanong, ikaw ano pinainom mo sa anak mo? Emperador. Bakit emperador? Para sa, hindi kayo manginginom talaga. Tunay na tagumpay. Lagi. Di ba kita ako minum, ako lalaki. Para sa tunay na tagumpay. Emperador. Amen? Para sa tunay na tagumpay. Yung isang malungkot, yung isang nanay. O, ikaw ba't malungkot? Ano pinainom mo sa anak mo? Red horse. Bakit red horse? Kasi sabi, ito ang tama. Yung anak nga, lumaki may tama. Kapatid, yung mga anak, yung mga bata, yung mga babies, kailangan alagaan natin, pinipit natin sila. Hindi lang yung physical na gatas. Amen? Yung nakikita nila sa paligid. Amen? Amen. Hindi yung papagalitan mo. Subukan mo yung anak mo. Maliit pala, sabihin mo yung bobo. Bobo mo talaga eh. Amen? Ganun ko kasi minsan tanga-tanga mo. Magiging tanga talaga. No? Yung ano yung pinapakita natin sa kanila. No? Kaya be optimistic. Next. Embrace change. Pakisabi embrace change. Embrace Diba change. sabi, the only permanent in this world is Change. wala tayong magagawa, nagbabago. Change. Amen? Pero, ang Diyos, hindi nagbabago. Amen. He is the Alpha and the Omega. He is yesterday, today, and Tomorrow. Forever. Forever. Hindi siya magbabago. Amen? Amen. Tayo, wala tayong magagawa, nagbabago. Dati wala namang computer, wala namang cellphone. Kailangan makisabay tayo. Kaya lang, hindi naman lahat natin sasabayan. Alam nga namang 85 years old ka, nakakarap top ka pa. Hindi pwede, di ba lagi na nang ba natin sasabayan lahat ng... Si Jesus, imagine mo, ano yung Black Nazarene? Di ba may damit yun? Gawin mo crop top yun, di ba? Di ba sabayan? Di ba? Ibig sabihin, hindi naman lahat pwede masabayan. Amen? Amen. Ito, sorry hindi naman sa nag-ano ko. Ang dami ko nakikita, may mga tattoo. Di ba? O, nasa kanya-kanya yun. Kaya lang sa akin, di ba, alam niyo na yun, binigay sa atin ng Panginoon, yung katawan na yan. Di ba? Ingatan natin. Amen? Amen. Ingatan natin ating mga katawan. Di ba? Nagpapapierce kung saan. Dito. Amen? Ako sa akin lang, personal ko, hindi naman ko sa ano. Kasi, sabi ko, kami na brother dito, regular kami nagbibigay ng blood, yung donation. So sabi ko, kung papatato ako ng Divine Mercy, hindi, siyempre, di ba pa nagpatato, hindi ka na makakapag-donate. Tama? So sabi ko, magiging hindrance para sa akin para makapag-donate ka. No? So, meaning to say, ingatan natin sarili. There are changes na hindi natin dapat, no? Baguhin. For example, yung mga pagmamano. Di ba pag mas matanda sa'yo, magmamano. Amen? Ikaw ba nagmamano sa'yo? Di ba mas matanda ka doon? Hindi, pumangkin mo.
Huwag kang manawa sa'yo. Oo, di ba? Huwag natin palitan ng kiss-kiss. Kiss-kiss daw, beso-beso. Huwag po gano'n. Dawat Amen? mano. Tapos panagmano sa'yo, minsan iba, ayaw po nila. Hindi. I-bless mo. No? God bless you. Iba sasabihin, tumatanda. Hindi totoo yun. Ba't ayaw mo lang tumanda? Anong gusto nyo? Tumanda o mawala na agad? O tumanda daw. Amen? Ibig sabihin, yung change natin yan, kaya lang, piliin natin ang kailangan natin gawin. For example, sa social media, ano dapat ipopost mo? Hindi puro mga pagkain o napuntahan mo. Amen? Sorry, minsan kasi ganun eh. Kung minsan kaya hindi ako bubukas, pingit ako yung kinain niya. Kahapon, kinain niya bukas. Lahat na pinupost, yung mga puntahan. Hindi naman sa ano kaya lang, okay sana kung yung napuntahan mo mga pilgrimage, kaya para ingitin mo ibang tao. Kasi may mga tao na natideprive eh. Alam niyo yun? Hindi naman sila nakakarating ng gano'n eh. So minsan parang nagkakaroon sila ng self-pity sa sarili nila. Ay, hindi pa sila. Sana all. Malaki pag sinabi mo sana all, naingit ka na nun. Amen. Di ba? No? Pag sinabi mo sana all. Kung ibig sabihin mga kapatid, nag-change sa mundo, pero dapat yung pagmamahal natin sa kapwa, yung paggalang, nandun pa rin, hindi po natin inaalis. Amen? Palakpakan natin si Lord. Next. Don't make life too complicated. Practice simplicity. Pag sabi, practice simplicity. Practice simplicity. Simple ka lang. Amen? Sino may katabi mo? Simple lang ba yan? Simple. Simple. Diba? Maganda yung mas maganda ngayon. Ano masabi nila? Mas maganda yung ano yung tsura mo sa paggising mo. Yung talaga ikaw eh. Walang make-up, walang ano. Tama, di ba? Kasi pa nag-makeup ka, ibig sabihin, hindi ka maganda. Kasi meron ka tinatago eh. Tama ba yun? Hindi lang. Enhancement, di ba? Ay, alam mo ito, sorry medyo pintasero ko. Kasi may nakita ako, nasa Bataan yata ako nun. Nagsimba ako doon sa ano. Sabi ko, may nakita ako, medyo may edad na siya, siguro mga around 70 na siya. Ang kapal talaga ng makeup. Sorry talaga medyo napatingin ako sinundan ko eh. Alam mo, naalala ko yung Avatar. Naalala ko rin, para sa Avatar siya, sabi ko kapal talaga ng makeup. Kasi iba't ibang kulay. May blue, may green, tapos may red. May ganun ba? Ano tayong ganun? Wala. Amen? Mas maganda yung simple na. Mas maganda yung simple yung buhay. Simple Amen? is beautiful. Kasi masyado tayong complicated yung buhay natin. Wala eh. Masyado gusto mong magnegosyo, gusto mong kumita ng malaking pera. Pag yumaman ka naman, ano mangyayari sa'yo? Makapunta ka pa sa ganito. Kailangan mo na ng gwardiya, kailangan mo na ng bodyguard, kailangan ka-armored car ka na. Amen? Wala na. Lahat ng pinuntahan mo, hihingi sa'yo ng pera. No? Wala eh. Hindi tayo pwedeng gano'n. Ang buhay mas magandang, ano lang, simple lang. Amen? Meron akong bahay, kotse, helicopter, okay na. No? Kasi computer age na po talaga yun, no? Lahat na ginagawa ng mga tao para mapalitan ng tao. Maniwala kayo doon? Opo. Ang tao gusto na palitan ng tao ay ng mga robots. Opo. Amen? Huwag tayo magpadalad no? Yung mga cars, mga kotse, nagiging ano na sila, yung driverless. Amen? AI na, no? Balang araw, nakaupo dito, AI na rin. Yung magtutok sa inyo, gusto ba AI na rin, robot na rin? No? Yung music ministry, si Father Wante, hindi napupunta rito. AI na rin. Kasi ang atin dito, AI na rin. Artificial intelligence. Amen? Wala na. No? Kasi ang bilis ng ano. Wala na. Gusto mo kapalit nyo, AI? Nasa bahay na lang kayo? Wala, di mo. Mas maganda kung tayo pa rin. Amen? Amen. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil hindi wala tayo sa age na gano'n. At sana hindi dumating gano'n na magiging kaaway na natin, mga robot na. Imposible ba yun? Hindi imposible yun. Tandaan nyo, kapag ang mga robot, sila yung mga naghahari na, walang mga puso yan.
Amen? Amen. Kung ang puso yan, papatay agad yan. No? So, mahirap ang panahon. Magiging complicated, pero tayo dapat maging life should be simple. Amen? Amen. Palapakan natin sa Lord. Next! Sabi ito, i-aspire, inspire, and expire. Yung aspire, ano yung aspire? Mag-aspire ka. Ito magandang gawin sa 2025. Aspire, kung may mga goals tayo sa community, sa personal life mo, gawin natin kumbaga sa yung goals natin, no? Isipin natin, mag-reflect tayo. Amen? Amen. Di ba there's something, may tinatawag na decluttering sa buhay? Ibig sabihin, naalis natin yung mga hindi dapat, no? Pinibigyan natin priority yung mga dapat natin bigyan ng priorities. O dapat gano'n. You aspire for that. Inspire, ibig sabihin inspire. Kailangan mag-inspiration po tayo sa ibang tao. Hello? Amen. Hello? Diba? Kailangan pag ibang tao, nakikita tayo na-inspire sa atin. Ay, napaka-bless ang tao. Ano yung expire? Wala na. Expire, ibig sabihin, alisin mo na yung mga bad habits. Bad habits. Mga masamang bisyo, mga pagkakagalitin mo, masungit, no? Yung mga hindi ka ma-approach kasi nga masyadong ano. Amen? So, yun yun. Next. Ayan. Last na to. Ito. Last. Yan. Parang camera. Pakisabi camera. Camera. Para tayong camera. First, you should learn to focus on what is important. Learn to focus on what is important. Ano ba importante sa buhay mo? Ano mas may importante sa buhay mo? Ang Diyos. Diba? Siyempre, ang families, ang trabaho, of course na ganyan. Tingnan po natin, let us focus. Di ba kapag kumuha ka ng picture, kung ano yung anong gusto mo makuha, doon mo pinofocus. Amen? Amen. Ganun din po sa buhay. No? Kailangan, no? Kailangan matuto tayo mag-focus. Matuto tayo. Ano bang gusto mo? Gusto mo magtipid? Gusto mo mag-save? No? Sabi nga nila, why is Jesus rich? What does Jesus rich? Because Jesus saves. Jesus Saves. Oh, why is Jesus sad? Bakit daw siya masad? Sige nga, why is Jesus sad? Because Jesus Christ. Oo nga. Yes, why is he happy? Bakit daw masaya si Jesus? Because he is the Messiah. Masaya. Messiah na kayo eh. Capture only what is good. Hello. Pag kumukuha tayo ng pictures, di ba madalas tayo kumuha ng pictures? Di ba matapos re-reviewin mo siya? Tama po? Tapos yung mga hindi mo gusto, anong gagawin? Delete! Kaya sabi, delete! Delete! O, delete mo na yung mga bagay na hindi dapat. Alisin mo yan. Amen? I-sort mo na. Ito yung mga gusto ko. Ito yung gagawin mo sa buhay. Aalisin mo na yung mga dapat mong hindi ginagawa. Amen? Yun ang importante. No? Yun ang importante. Ano pa? Learn to develop in the dark. Alam niyo yung mga unang mga cameras dati, siyempre ngayon wala nang ganyan. Ano? Di ba dinabot niyo po ba yun? Yung camera na kapag mayroon siyang film, nabot niyo yan? Ako hindi. Di ba, pag yung film mo yun, ang gagawin niyo, dadali niyo sa mga Kodak, tapos pinapadevelop niyo. Amen? Alam niyo yung buhay, ganun din. Minsan, nasa dilim. Alam niyo, pag-develop ka pala ng gano'n, nasa dark room sila. O, parang hindi ma-expose yung film. Hindi nga kasi nabot eh. Maganda yung mga camera ng araw, gano'n. May mga films pa siya. Parang hindi ma-expose sa dark room. Alam niyo yung buhay, gano'n din eh. Minsan nasa idilim ka, masyadong madilim yung buhay, masyadong malungkot ka. Pero ang totoo nun, ang Panginoon kumikilos. Amen. Amen? Amen. Alam niyo ba yung mga halaman, kailan sila lumalaki? Sa gabi. Oo, sa gabi sila. Tingnan yung mga halaman ngayon, lumalaki sila ngayon. Hindi totoo. Yung mga halaman, sa gabi talaga sila nag-grow. Sa gabi sila nag-develop. Sila nag-ano, pati mga bulaklak. Sa araw, ano ginagawa nila? Di ba? Kailangan nila sunlight, kailangan tinatawag natin photosynthesis. Di ba? Amen?
So, ibig sabihin yung pag-grow, minsan kahit nasa dark areas of your life, o nasa liwanag ka, kailangan nag-continue yung growth natin. Amen? At pag napunta ka sa mga point na minsan you're so down in your life, huwag kang mag-alala, nandiyan yung Diyos. Amen. Nandiyan ang kamay ng Diyos. Amen. Alam niyo po, yun lang yung ano ko sa buhay eh. Iniisip ko, nag-reflect ako nung Christmas, nung New Year. Sabi ko, lahat pala ng areas ng buhay ko, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Laging nandun yung kamay niya. Amen? Hindi ako pinabayaan. That is something that talagang napaka-grateful ako sa Panginoon. Dahil sabi ko, hindi talaga ako pinabayaan. Yes, may mga nangyari sa buhay ko, but then again, sabi ko, yung Panginoon, taka yung pinabayaan. Laging nandun. So, ganun ang Panginoon. Amen? Amen. Always. Always take another shot. Always take another shot. Hello? Ano yung always take another shot? Sububok ka ulit. Second chance. Natapa ka, tayo ka ulit. Amen? Lumaban ka ulit. Magpatawad ka ulit. Ngumiti ka ulit. Magmahal ka ulit. Maglingkod ka ulit. Amen? Ganun ang Panginoon. Ganun dapat din tayo. Kailangan, kung dumating sa punto na natapa ka, tayo lang. Hindi naman binibili ng Panginoon malabas ka na dapa. Hindi kaya pagtatawanan. Ang importante sa Kanya, itayo mo. At sa pagtayo mo, hindi ka naman niya pababayaan. Itatayo ka ng Panginoon. Amen? Amen! Magandang gabi po sa